Bandang ika-8 ng umaga, Mayo 29, 2025. Umalingaw-ngaw ang matinis na tunog ng telepono sa opisina ng police station ng Barangay Santa Mesa, Maynila. Si PO2 Reynaldo Ray Garcia, ang nakatalagang duty officer, ay agad na sumagot. Ang boses ay malinaw at propesyonal, ngunit ang narinig niya sa kabilang linya ay hindi isang ordinaryong pag-uulat. Sa halip, isang hiningal, nanginginig at lubos na kinakabahang boses ng isang matandang lalaki ang bumungad sa kanya. "Hello? Pulis ba yan?" "Pulis ba yan?" tanong lalaki. "Opo, kami po ang pulis. Pakalmahin po ninyo ang inyong sarili at sabihin ng malinaw ang nangyari." Pagpapakalma ni PO2 Ray Garcia. "Tulungan niyo ako, sir! Tulungan niyo ako!" Halos sigaw ng matanda sa kabilang linya. Sa Ilog Pasig, sa bahagi ng barangay namin, ang Barangay San Roque. "Kakaahon ko lang po ng isang lumang refrigerator sa Pampang. Diyos ko po, sa loob po nito may buto ng tao. May buto pa ng bata." Napatigil si PO2 Garcia. Biglang nanigas ang kanyang katawan. Buto ng tao sa refrigerator sa ilog, bawat salita ay tumagos sa kanyang pandinig na parang martilyo. Alam niya sa kanyang karanasan sa serbisyo na ito ay isang ulat ng krimen na may seryosong katangian. Agad niyang binuksan ang recording system. "Kumalma po kayo, sir. Ano po ang pangalan ninyo at nasaan po kayo ngayon?" "Ako po si Mang Tomas Reyes. Nasa Pampang po ako ng ilog. Mga 200 metro mula sa lumang pantalan ng Barangay San Roque. Bilisan niyo po, takot na takot po ako." "Sige po, Mang Tomas. Manatili po kayo sa inyong posisyon. Wag po ninyong gagalawin ang refrigerator at wag po ninyong pahintulutan na may ibang lumapit. Darating po kami kaagad." Pagkababa ng telepono, walang pag-aatubili si PO2 Garcia. Agad niyang iniulat ang buong pangyayari sa Chief of Police ng Santa Mesa. Dahil sa komplikado at malupit na katangian ng kaso na lumalagpas sa jurisdiksyon ng lokal na istasyon, iniutos ng Chief of Police ng Santa Mesa ang agarang pagprotekta sa crime scene at ipinasa ang lahat ng impormasyon sa Regional Director ng National Capital Region Police Office. Sa loob lamang ng wala pang isang oras, isang special task force ang nabuo, pinamumunuan ng Regional Criminal Investigation and Detection Group. Si Major Arthur Art de la Cruz, isang batikang imbestigador na kilala sa kanyang kakayahang lutasin ang mga komplikadong kaso, ang inatasang mamuno. Isang convoy ng mga sasakyan mula sa CIDG, Scene of the Crime Operations, hanggang sa forensic team, ang nagmamadaling tumungo sa Barangay San Roque. Sa crime scene, kinordona na ng pulisya ng barangay at ng lokal na pulisya ang malawak na pampang ng ilog. Daan-daang usyosong residente ang nagtipon, nagbubulungan sa malayo. Sa gitna ng crime scene, isang luma at 2 pinto na refrigerator ang nakatunganga sa basang lupa. Kalawangin na ito, balot ng lumot at tuyong putik, at sa ilalim ng sikat ng araw sa tag-init, para itong kakaibang kabaong nakakaahon pa lang mula sa nakaraan. Sa tabi nito, si Mang Tomas Reyes, ang nag-ulat ng krimen, ay nakaupo pa rin na tulala, pinapakalma ng mga pulis. Nang dumating si Major de la Cruz at ang task force, inimbitahan si Mang Tomas upang magbigay ng kanyang buong salaysay. Detalyado niyang isinalaysay ang kanyang pakikipagbuno sa kakaibang bagay, ang kanyang pagtataka nang mahila niya ito sa pampang at ang nakakatakot na sandali nang basagin niya ang kalawangin na balat at nakita ang nakatago sa loob ng semento. Pagkatapos marinig ang salaysay, nagsuot ng guwantes si Major de la Cruz at kasama ang SOCO team leader at isang forensic pathologist. Maingat silang lumapit sa refrigerator. Ang amoy ng putik at ang halimuyak ng matagal nang nakababad na metal ay bumungad sa kanila. Yumuko siya upang maingat na obserbahan ang basag sa pinto. Sa siwang ng kulay abong semento, luminaw ang nakita ni Mang Tomas sa liwanag ng araw. Isang kupas na pink na tela ang nakakabit sa semento. At sa tabi nito, ilang maliliit, mapuputing buto ng tadyang. Walang duda, ito ay buto ng tao.
Hindi ito basta-basta pagtatapon ng basura, sabi ni Major De La Cruz. Ang boses ay mababa at matigas. Ito ay isang libingan. Isang maingat at brutal na pagtatapon ng labi. Ang salarin ay naniniwala na ang sementong ito ay maglilibing sa kanyang krimen ng tuluyan. Tumayo siya ng tuwid, tinignan ang buong crime scene. Ang ilog Pasig ay dumadaloy pa rin ng payapa. Ang ibabaw ng tubig ay tahimik na parang walang alam sa krimen na itinago nito. Alam niyang upang malutas ang misteryo sa loob ng kabaong na ito, kakaharapin nila ang isang napakahirap na trabaho. Ihanda ng SOCO team ang mga specialized equipment, utos niya. Dapat nating basagin ang sementong ito dito mismo. Kailangan nating maging lubhang maingat. Siguraduhin na makuha natin ang lahat ng nasa loob at walang buto na maiiwan. Agad na itinayo ang isang field tent sa crime scene na tinatakpan ng lugar kung nasaan ang refrigerator upang matiyak na ang forensic examination ay hindi maaapektuhan ng labas ng mga elemento at ng mga usyosong mata. Ang mga specialized equipment, kabilang ang mga cutter, hydraulic concrete drill, bolt cutters, chisels at martilyo ay naipon na. Ang proseso ng pagbasag ng semento ay isinagawa ng may labis na pag-iingat. Nagpa siya ang mga forensic expert kasama ang mga forensic pathologist na putulin ang semento sa maliliit na bahagi mula itaas pababa upang maiwasan ang anumang pinsala sa istruktura ng mga buto na maaaring buo pa sa loob. Ang tunog ng concrete cutter ay umalingaw-ngaw ng nakakakilabot, sumisira sa katahimikan ng probinsya. Unti-unting umusok ang alikabok ng semento. Ang amoy ng pagkasunog ng metal at graba ay kumalat sa hangin. Ang lahat ng saksi ay naghihintay ng nakahinga. Matapos ang halos 2 oras ng matinding trabaho, ang unang bahagi ng semento sa itaas ng refrigerator ay naihiwalay at nabuksan. Isang madilim na siwang sa loob ang lumabas at kasabay nito, isang nakakasuklam na amoy. Ang katangi-tanging amoy ng pagkasira sa isang oxygen-deprived environment sa loob ng mahabang panahon ay biglang umakyat na nagpasuklam sa lahat ng naroroon. Isang forensic expert na nakasuot ng gas mask ang maingat na gumamit ng flashlight na may mataas na liwanag upang suriin ang loob ng bagong bukas na siwang. Ang liwanag ay tumama at ang nakita nito ay ikinagulat maging ng mga pinakabatikang pulis. Sa loob, hindi isa kundi 2 kalansay ang nakakabit sa isa't isa. Ang semento ay bumalot sa bawat siwang na bumubuo ng isang patay na hulma. Sa ibaba ay ang kalansay ng isang matanda at nakapwesto sa ibabaw na parang niyayakap ay ang maliit na kalansay ng isang bata. Ang pink na damit na nakita ni Mang Tomas ay pagmamay-ari ng bata. Pinatay ng forensic expert ang flashlight. Tumingin kay Major De La Cruz. Ang kanyang boses ay nanginginig sa likod ng maskara. Ulat, Major, sa loob, hindi isa kundi 2 kalansay. Isang matanda at isang bata. Ang nakakakilabot na kumpirmasyon mula sa forensic expert ay nagpatindi sa tensyon sa crime scene. 2 kalansay, isang matanda at isang bata. Ang krimen ay nadoble at ang kalupitan ng salarin ay lumampas sa anumang unang inaasahan ng task force. Inutusan ni Major Arthur De La Cruz ang lahat ng hindi kabilang sa team na lumayo, iniiwan ang buong espasyo para sa forensic at SOCO team. Ang pagtanggal ng mga buto mula sa semento ay isang proseso na nangangailangan ng pagiging masinop, pasensya at matinding lakas ng loob. Hindi ito tulad ng ordinaryong paghuhukay sa malambot na lupa. Ang semento ay tumigas at naging bato. Kumakapit sa bawat buto, dumadaloy sa bawat siwang ng mata, bawat puwang ng ngipin. Kinailangan ng mga eksperto na gumamit ng maliliit na surgical chisels, specialized hammers, at iron brushes upang unti-unting basagin at alisin ang semento sa paligid ng mga labi. Ang bawat galaw ay kailangang maging lubhang maingat upang hindi mabali o masira ang mga buto na napakakapal nang marupok matapos ang maraming taon sa ilalim ng tubig. Ang trabaho ay tumagal sa buong hapon. Sa ilalim ng matinding sikat ng araw sa tag-init, sa mainit na tolda, ang mga pulis ay nagtrabaho ng walang reklamo.
Napapawis ang kanilang mga likod ngunit walang sino man ang nagpapahintulot sa kanilang sarili na magpabaya. Hindi lamang sila nagproseso ng ebidensya ng isang krimen, kundi nagsasagawa rin sila ng isang makataong misyon, sinisikap na ibalik sa mga biktima ang isang medyo buong anyo para sa kanilang huling pahinga. Nang matanggal ang lahat ng labi ng 2 biktima mula sa semento, maingat silang inilagay sa 2 puting tela na inihanda. Sinimula ng mga forensic anthropologists ang kanilang trabaho doon, mismo sa crime scene. Inayos nila ang mga buto ayon sa anatomical positions. Isang kalansay ng isang matangkad na lalaki at isang kalansay ng isang maliit na batang babae. Ang larawan ng 2 kalansay, isang malaki at isang maliit na magkatabi sa puting tela sa pampang ng ilog ay isang nakakakilabot na tanawin. Isang tahimik na akusasyon ng isang hindi mapapatawad na krimen. Sa pamamagitan ng paunang pagsusuri, natukoy ng mga eksperto na ang malaking kalansay ay sa isang lalaki na may taas na humigit kumulang 170 metro. Ang tinatayang edad sa pagkamatay ay mula 30 hanggang 35 batay sa antas ng ossification ng mga kasukasuan. Ang mas maliit na kalansay na may hindi pa lubusang na buong pelvis at bungo ay natukoy na sa isang batang babae na may edad na humigit kumulang 6 hanggang 8 taon. Ang pinakanakakalito para sa task force sa panahong iyon ay walang nakitang anumang senyales ng pinsala na dulot ng panlabas na puwersa sa alinmang kalansay. Ang bungo ay buo, walang basag. Ang mga buto ng tadyang, bisig at binte ay walang senyales ng bali o saksak. Ang teorya na ang mga biktima ay pinahirapan hanggang sa mamatay bago itapon ang kanilang labi ay inalis. Paano sila namatay? Ang lahat ng labi, damit ng mga biktima, lalo na ang pink na damit ng batang babae, at ang mga sample ng semento na may mga ebidensya ay isinilid at dinala sa Forensic Center ng NCRPO para sa mas malalim na pagsusuri. Sa laboratorio, nagpatuloy ang siyentipikong investigasyon sa mga detalye. Ang mga piraso ng buto ay hinugasan. Sinuri sa ilalim ng iba't ibang uri ng specialized light upang hanapin ang mga microtraces. At ang resulta ay pareho pa rin, walang bakas ng armas. Ang pagtigil na ito ay nagpilit sa mga investigador na lumipat sa ibang direksyon, isang komplikado at napakaliit na pag-asang magtagumpay, pagsusuri ng toxicant. Matapos ang matagal na pagkababad sa tubig at sa alkaline na kapaligiran ng semento, halos lahat ng malambot na tissue ay nabulok. Halos imposible na makahanap ng nalalabi ng lason. Gayunpaman, ang mga nangungunang forensic expert ng NCRPO ay hindi sumuko. Alam nila na ang ilang uri ng lason, lalo na ang mga may heavy metal base o matibay na organic compounds, ay maaaring tumagos at manatili sa bone marrow o sa istruktura ng buhok sa napakatagal na panahon. Nagsimula silang mag-drill sa pinakamalaki, pinakamakapal na buto-buto ng hita, buto ng binte upang kumuha ng sample ng tuyong bone marrow sa loob. Maingat din nilang kinolekta ang kakaunting buhok na natira, nakadikit sa piraso ng damit ng batang babae. Ang mahahalagang sample na ito ay ipinadala para sa pagsusuri gamit ang gas chromatography at mass spectrometry, ang pinakamodernong pamamaraan na may kakayahang tuklasin ang mga bakas ng substance sa napakababang konsentrasyon. Habang naghihintay, isa pang linya ng investigasyon ang nakatuon sa pagtatansya ng oras ng krimen. Batay sa antas ng pagkasira ng semento, ang kalawangin na refrigerator, at lalo na ang halos kumpletong pagkabulok ng mga natural na fibers ng tela sa damit ng biktima, nagbigay ng nakakagulat na pahayag ang mga eksperto. Ang krimen na ito ay hindi bagong nangyari. Nangyari ito matagal na. Ang paunang pagtatansya ay humigit kumulang 4 hanggang 6 na taon. Matapos ihambing sa datos ng hydrology ng Ilog Pasig, ang mga layer ng sediment na nakadikit sa refrigerator, ang huling bilang na inilabas ay ikinagulat ng buong task force. Ang oras ng krimen ay humigit kumulang 5 taon na ang nakalipas na nangyari sa paligid ng tag-init ng 2020. 5 taon, sapat na haba ng panahon upang burahin ang halos lahat ng bakas. Isang kaso ng pagpatay sa 2 tao sa pamamagitan ng paglason na nangyari 5 taon na ang nakalipas at ang mga biktima ay ganap na hindi kilala.
Naging doble ang hirap ng kaso. Harap-harapan si Major De La Cruz at ang kanyang mga kasamahan sa isang halos hindi masusugatang pader. Ilang araw ang nakalipas, ang resulta ng toxicant analysis ay dumating na rin at ito ang naging unang at pinakamahalagang susi upang mabuksan ang misteryosong pinto ng kaso. Sa bone marrow sample ng dalawang biktima, natagpuan ng analyzer ang nalalabi ng zinc phosphide compound, Z93P. Ito ang pangunahing sangkap sa ilang uri ng napakalakas na pamatay daga na mabilis na kumilos, na nagiging sanhi ng respiratory failure at acute cardiac arrest. Ang sanhi ng pagkamatay ay nilinaw, ang dalawang mag-ama ay nilason. Ngayon, mas malinaw na ang larawan ng krimen. Matapos planuhin ang krimen, ginamit ng salarin ang pamatay daga upang mabilis na patayin ang dalawang mag-ama nang walang anumang ingay o paglaban. Ito ang dahilan kung bakit may sapat silang oras at kalmado upang isagawa ang isang komplikado at masigasig na plano ng pagtatago ng labi. Ngunit ang pag-alam nito ay hindi gaanong nakatulong sa pagtukoy ng pagkakakilanlan ng mga biktima. Sa meeting room ng task force, nakatayo si Major De La Cruz sa harap ng halos blanco na whiteboard. Nararamdaman niya ang isang hindi nakikitang pressure, ang pressure na makahanap ng hustisya para sa dalawang inosenteng kaluluwa. Hindi natin maaaring ipagpatuloy ang investigasyon sa mga karaniwang pamamaraan, sabi niya sa kanyang mga kasamahan. Sa isang kaso na lumipas na ng 5 taon, halos imposible nang makahanap ng mga saksi. Ang tanging paraan na natitira sa atin ay ang mga papel na dokumento. Nagbigay siya ng isang utos, isang misyon na alam ng lahat na napakahirap. Comprehensive review ng lahat ng nawawalang tao sa buong Maynila at karatig ng mga probinsya sa Metro Manila sa pagitan ng 2019 at 2021. Hanapin ang lahat ng kaso kung saan isang matandang lalaki at isang batang babae ang nawala ng magkasama. Bigyang pansin ang mga kaso na iniulat ng mga kamag-anak na may dahilan na pumunta sa probinsya o ibang lugar para magtrabaho. Isang napakalaking gawain. Isang paghahanap sa karayom sa isang talaksan ng dayami ang nagsimula. Libu-libong lumang dokumento na balot ng alikabok ng panahon ang binuksan. Kailangan magtrabaho araw at gabi ang mga investigador. Nagbabasa at nag-aanalisa ng bawat kaso. Inihahambing ang bawat detalye. Maraming araw ang lumipas sa ilalim ng tensyon at halos kawalan ng pag-asa. Hanggang sa isang hapon, habang sinusuri ang mga lumang archive ng police station ng Pasig City, isang batang investigador ang biglang tumigil sa isang kupas na yellowed file. Ang file ay ginawa sa huling bahagi ng Agosto 2020. Ang nag-ulat ay si Aling Maria Marites Corpus, 31 taong gulang. Ang nilalaman, ibinabalita na ang kanyang asawa, si Mang Jose Joey Ramirez, ang 33 taong gulang. At ang anak na babae, si Nenita Nena Ramirez, ang 3 taong gulang, ay pumunta sa probinsya upang magtrabaho sa loob ng 1 buwan ngunit nawalan na ng komunikasyon. Isang ama, isang 8 taong gulang na anak na babae nawala sa tag-init ng 2020. Ang dahilan ay pumunta upang magtrabaho sa ibang lugar. Ang lahat ng detalye ay nagkakasundo ng nakakagulat. Ito ay isang paghahanap sa karayom. Sa isang talaksan ng dayami, isang karera laban sa oras na may maliit na pag-asa. Ngunit walang sino man sa task force ang nakakaalam na sa isang lumang cabinet ng file ang sagot na kailangan nila, isang ulat mula sa asawa tungkol sa kanyang asawa at anak na babae na pumunta sa probinsya at nawala ay tahimik na naghihintay na mabuhay. Ang lumang file na may pangalang Jose Joey Ramirez at Nenita Nena Ramirez ay nanatiling tahimik sa loob ng 5 taon sa archive ng police station ng Pasig City. Ngayon, ito ang naging sentro ng buong investigasyon. Bawat detalye, gaano man kaliit, ay maingat na inanalisa ng mga investigador. Ang pahayag ni Marites Corpus, ang asawa, sa panahong iyon ay puno ng mga kahinaan at kontradiksyon ng basahin muli. Isang ama na nahihirapan sa trabaho ay nagpasya na dalhin ang kanyang 8 taong gulang na anak na babae sa probinsya upang maghanap ng bagong pagkakataon.
Isang paglalakbay para magtrabaho na ganap na pinutol ang komunikasyon sa asawa sa bahay. Ang lahat ay parang isang maingat na itinanghal na dula-dulaan upang itago ang ibang katotohanan. Ang pinaka-urgent na gawain ngayon ay ang kumpirmahin ang DNA. Inatasan ni Major Arthur de la Cruz ang isang team upang agad na bumalik sa probinsya ng pamilya ni Mang Jose Ramirez. Ang mga magulang ni Mang Joey, dalawang matatandang nasa 60s, ay nakatira sa isang maliit na bahay sa isang mahirap na baryo. Nang makita nila ang mga pulis, hindi nila naitago ang kanilang pagtataka at pag-aalala. Naging napakabigat ng pag-uusap nang maingat na banggitin ng mga investigador ang posibilidad na natagpuan na ang kinaroroonan ng kanilang anak at apo matapos ang 5 taon ng kawalan ng balita. Ang matandang ina ay umiyak. Palagi siyang nagkakaroon ng maliit na pag-asa na buhay pa ang kanyang anak at apo na nahihirapan lang sila sa kung saan. Hindi na inatasan ng mga investigador ang buong malupit na katotohanan. Sa halip ay ipinaliwanag lamang na kailangan ng DNA sample para sa pagkakakilanlan. Sa kabila ng sakit, pumayag ang dalawang matatanda na magkooperasyon, nagbibigay ng mga sample ng buhok at buccal swabs na may huling pag-asa na ang resulta ay hindi ang kanilang kinakatakutan. Ang mga DNA sample ay ipinadala para sa agarang pagsusuri. At pagkalipas lamang ng 2 araw, ipinadala ang konklusyon mula sa National Bureau of Investigation, Forensic Laboratory, na pumapatay sa lahat ng huling pag-asa. Ang resulta ng DNA matching sa pagitan ng 2 kalansay at ng genetic sample ng mga magulang ni Mang Joey ay nagpakita ng ganap na pagtutugma batay sa relasyon sa dugo. Wala nang duda. Ang 2 biktima na nilason, sinemento sa refrigerator at inihulog sa ilog Pasig ay sina Mang Jose Ramirez at ang kanyang anak na si Nenita Ramirez. Ang pinakamalaking buhol sa kaso ay nalutas. Ngayon, may malinaw na direksyon na ang investigasyon. Ang lahat ng atensyon ng task force ay nakatuon sa isang tao. Si Marites Corpuz, ang asawa, ang ina at ang nag-ulat ng pagkawala ng mga biktima na kanyang pinatay. Siya ang numero 1 at tanging suspek sa panahong ito. Isang komprehensibong investigasyon sa nakaraan ni Marites Corpuz at ang kanyang kasal kay Mang Joey noong 2020 ay lihim na isinagawa. Nais ni Major de la Cruz na buuin ang isang kompletong larawan ng buhay ng mga biktima bago sila pinatay upang matukoy ang tunay na motibo ng krimen. Bumalik ang mga detective sa lugar kung saan dating nakatira ang mag-asawa. Ang kanilang bahay ay naibenta na sa bagong may-ari. Ilang taon na ang nakalipas, ngunit ang kanilang dating kapitbahay ay naroon pa rin. Ang kanilang mga alaala matapos ang 5 taon ay maaaring kumupas, ngunit nang maalala, unti-unting lumabas ang mga kwento tungkol sa hindi masayang pamilya na ito. Isinalaysay nila na si Mang Joey ay isang mabait, masipag na tao, at labis na nagmamahal sa kanyang asawa at anak. Ngunit ang kanyang asawa, si Marites Corpuz, ay isang babaeng medyo malandi at hindi kontento. Sinasabi nila na sa panahong bago nawala ang 2 mag-ama, madalas nilang nakikita si Marites na may mga kahina-hinalang kilos. Madalas siyang umalis ng maaga at umuwi ng gabi. Mas maayos ang pananamit at lalo na madalas na may isang kakaibang lalaki ang naghahanap sa kanya kapag wala si Mang Joey. Ang lalaking iyon, si Tonyo yata, na alaala ng isang matandang kapitbahay. Isa siyang mason. Madalas siyang pumupunta sa bahay ni Marites. Minsan nananatili pa nga sa buong hapon. Lahat ng tao sa baryo ay nagbubulungan, naaawa kay Joey. Hindi ko alam kung alam niya na ganoon ang ginagawa ng asawa niya sa bahay. Ang clue tungkol sa 2 partido ay lumabas na. Si Antonio Tonyo Soriano, isang mason sa lugar. Agad na isinama ang pangalang ito sa investigasyon. Nagpatuloy ang mga detective sa pakikipag-usap sa mga magulang at kapatid ni Mang Joey. Kinumpirma din nila ang pagdududa na ito. Sinasabi nila na sila mismo ang nakakita kay Marites na nakikipag-ugnayan kay Tonyo ng maraming beses at mariin itong tinutulan.
Ang kasal ni namang Joey at Aling Marites sa panahong iyon ay nasa bingit na ng paghihiwalay. Nais nang makipag-divorce ni Marites, sabi ng ina ni Mang Joey na umiiyak. Sinabi niya na wala na siyang nararamdaman para sa aking anak. Nais niyang sumama kay Tonyo, ngunit ang buong pamilya namin at ang kanyang pamilya ay hindi sumang-ayon. Pinayuhan namin siya na isipin si Nena. Huwag siyang magpapatalo sa isang sandali ng pagmamahal na sisira sa buong pamilya. Ang aking anak na si Joey, dahil sa pagmamahal niya sa kanyang anak, ay sinubukan ding ipagpatuloy ang kasal. Marahil ang pagpupumilit na iyon ang nagdulot ng pagkamatay ng mag-ama. Unti-unting lumabas ang motibo ng krimen. Si Marites Corpus, dahil sa isang bawal na pag-ibig at tinutulan ng dalawang pamilya, ay itinuring ang kanyang asawa at anak na isang hadlang sa kanyang bagong kaligayahan. Ang pagkamuhi at pagiging makasarili ang nagtulak sa kanya upang maging isang mamamatay tao, at si Antonio Soriano, ang kanyang kasintahan, ay maaaring ang kanyang kasabwat ang tumulong kay Marites sa pagsasagawa ng krimen. Ang propesyon niyang mason ay nagbigay ng batayan sa teorya ng pagtatago ng labi sa semento. Ang pinaka-urgent na issue ngayon ay ang hanapin kung nasaan si Marites Corpus at Antonio Soriano. Matapos ibenta ang bahay at umalis sa lugar 5 taon na ang nakalipas, saan sila nagpunta? Isang special task force ang inatasan upang hanapin ang bakas ng dalawang suspek. Ito ay isang napakahirap na trabaho. Ang 5 taon ay sapat na haba ng panahon para ang isang tao ay ganap na magbago ng pagkakakilanlan, putulin ang lahat ng komunikasyon sa nakaraan. Sinimula ng mga detective mula sa kakaunting impormasyon sa lumang file. Sinuri nila ang lahat ng transaksyon sa pagbebenta ng ari-arian, ang mga bank account ni Marites sa panahong iyon. Sinundan nila ang bakas ni Antonio Soriano, bumalik sa kanyang probinsya, nakipag-usap sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Matapos ang maraming araw at gabi na walang tulog, ang kanilang pagsisikap ay sa wakas ay nagbunga. Natuklasan nila na matapos umalis sa Metro Manila, si Antonio Soriano ay pumunta sa Cavite upang magtrabaho. Siya ay isang mahusay na mason, kaya hindi mahirap para sa kanya na makahanap ng trabaho sa mga proyekto ng konstruksyon sa isang mabilis na lumalagong probinsya tulad ng Cavite. At kasama niya, walang iba kundi si Marites Corpus. Sa pamamagitan ng mga operational measures at sa tulong ng mga kasamahan sa Cavite Police Provincial Office, natukoy ng task force ang kasalukuyang pansamantalang address ng dalawang suspek. Magkasama silang naninirahan bilang mag-asawa sa isang workers' dormitory sa lungsod ng Dasmariñas. Upang itago ang kanilang pagkakakilanlan, sila ay namuhay ng tahimik, bihira na makihalubilo sa mga kapitbahay at madalas na nagpapalit ng tirahan. Ang balita ay iniulat kay Major De La Cruz sa isang gabing-gabi. Nakatayo siya sa harap ng mapa ng Pilipinas na nakasabit sa dingding, tinitingnan ng halos 200 kilometro na distansya sa pagitan ng Metro Manila at Cavite. 5 taon na ang nakalipas. Ang dalawang salarin ay nagtago sa ganoong kalayong lugar, namuhay ng bagong buhay sa sakit at pagkamatay ng dalawang biktima. Ngunit ang katarungan ay mabagal ngunit tiyak. Kinuha niya ang telepono at tumawag sa task force commander. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Ulat, Commander. Natukoy na namin ang lokasyon ng dalawang suspek, sina Marites Corpus at Antonio Soriano sa Cavite. Humihingi ako ng pahintulot na bumuo agad ng isang special task force upang pumunta doon at isagawa ang pag-aresto. Ibinaba niya ang telepono at bumaling sa kanyang deputy. Agad na bumuo ng isang special task force. Book ng pinakamaagang flight patungong Cavite. 5 taon ay sapat na para sila ay magtamasa ng kalayaan sa dugo ng iba. Panahon na upang tapusin ang dula-dulaang ito. Ang utos ni Major Arthur De La Cruz ay ibinigay at ang mekanismo ng paghuli ay gumana ng may pinakamabilis na bilis. Sa gabing iyon din, isang special task force na binubuo ng 12 pinakamahusay na opisyal at tauhan ng Regional CIDG ng NCRPO ang nabuo. Sa ilalim ng direktang pamumuno ni Major De La Cruz, dala nila ang mga emergency arrest warrant at mga kaugnay na dokumento
Sumakay sa pinakamaagang flight mula sa Ninoy Aquino International Airport patungong Cavite at pagkatapos ay agad na bumiyahe patungong Dasmariñas sa pamamagitan ng lupa. Ang mahabang paglalakbay na halos 200 kilometro ay hindi lamang isang pisikal na paglalakbay kundi isang paglalakbay pabalik sa nakaraan upang hanapin ang hustisya na itinago sa loob ng 5 taon. Nang dumating sa Cavite kinabukasan sa tanghali, agad na nakipagpulong ang task force ng NCRPO sa kanilang mga kasamahan sa Cavite PPO. Sa diwa ng mataas na kooperasyon sa paglaban sa krimen, pinakilos ng Cavite PPO ang kanilang pinakamahusay na undercover operatives na lubos na pamilyar sa lugar upang makipagtulungan sa task force sa investigasyon. Isang field command center ang itinatag sa punong tanggapan ng Dasmariñas City Police Station. Lahat ng impormasyon tungkol sa dalawang suspek, sina Marites Corpuz at Antonio Soriano, mula sa kanilang pagkakakilanlan, posibleng ugnayan, hanggang sa kanilang pang-araw-araw na gawain ay maingat na inanalisa. Ang kanilang tirahan, isang workers' dormitory na matatagpuan sa loob ng isang kurbadang eskinita sa Barangay San Agustin, ay nasa ilalim ng pagmamanman. Ang surveillance ay isinagawa ng lubhang lihim at propesyonal. Ang mga operatives ay nagpanggap na iba't ibang papel mula sa mga naghahanap ng boarding house, mga manggagawa sa konstruksyon, hanggang sa mga tindero upang makalapit at maobserbahan ang lugar ng natural nang hindi nagdudulot ng anumang hinala. Matapos ang isang araw ng pagmamanman, nakumpirma nila ng eksakto ang pagkakakilanlan at ang mga gawin ng dalawang suspek. Si Antonio Soriano ay araw-araw na nagtatrabaho bilang construction worker sa isang kalapit na proyekto. Karaniwang umaalis sa bahay ng 7 ng umaga at bumabalik ng 6 ng hapon. Si Marites Corpuz ay nasa bahay, nagluluto at naglilinis, bihira lumabas, namumuhay ng kahina-hinalang tahimik. Tila matapos ang 5 taon, ang kanilang pagkukunwari bilang isang ordinaryong mag-asawang manggagawa mula sa ibang lugar ay nagpatunay sa kanila na ang kanilang nakaraang krimen ay naiwan na libu-libong kilometro ang layo. Hindi nila alam na ang isang hindi nakikitang web ng batas ay lumalapit sa kanila. Ang plano ng pag-aresto ay maingat na binalangkas. Ang oras ng operasyon ay pinili sa 5 ng umaga kapag ang mga suspek ay natutulog pa at may pinakamababang kakayahang lumaban o tumakas. Ang puwersa ay nahahati sa 3 grupo. Isang pangunahing grupo ang direktang sasalakay sa pinto. Isang grupo ang haharang sa likod na pinto at sa posibleng mga daanan ng pagtakas tulad ng pag-akyat sa bubong. At isang grupo ang magmamanman sa labas, handang sumuporta kung kinakailangan. Alas 4:20 ng umaga, Oktubre 5, 2025, ang buong workers' dormitory ay nababalot ng katahimikan ng pagtulog. Maitim ang dilim, tanging ang dilaw na ilaw ng poste ang sumisilip sa maliit na eskinita. Mula sa iba't ibang direksyon, tahimik na gumagalaw ang mga anino papalapit sa target. Ito ang mga pulis na nakasuot ng combat gear. Bawat hakbang ay gaanong parang pusa. Sila ay nasa posisyon. Bumubuo ng isang walang butas na pagkubkob ang pangunahing grupo na pinamumunuan mismo ni Major De La Cruz ay nasa harap mismo ng pinto ng kwarto ni Marites at Tonyo. Ang sira-sirang kwarto, ang lumang bakal na pinto, ang hangin ay tensyonado. Lahat ay naghihintay ng nakahinga. Eksaktong 5 ng umaga, sumenya si Major De La Cruz para basagin ang pinto. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw, sumisira sa katahimikan ng umaga. Ang bakal na pinto ay bumukas sa pamamagitan ng isang napakalakas na puwersa. Sabay-sabay na sumugod ang mga pulis. Sa loob sa sira-sirang kama, sina Marites Corpuz at Antonio Soriano ay magkayakap na natutulog. Nagising sa nakakakilabot na tunog, nagulantang silang dalawa. Bago pa man maintindihan ang nangyayari, nakita lamang nila ang mga anino at ang malamig na dulo ng baril na nakatutok sa kanila. Pulis ito. Lahat ay manatiling tahimik at itaas ang mga kamay. Ang malamig na boses ni Major De La Cruz ay umalingaw-ngaw. Parehong nanigas sina Marites at Tonyo.
Namutla ang kanilang mga mukha. Matapos ang 5 taon ng pagtatago, ang sandali na pinakakinakatakutan nila ay dumating na. Ang pagkabigla at ang pagiging dominante ng pulisya ay nagdulot ng kawalan ng pagkakataon para sa kanila na lumaban. Parehong masunurin na itinaas ang kanilang mga kamay at ang malamig na posas ay mabilis na ikinabit sa kanilang mga pulso. Ang pagtatago na tumagal ng 1825 araw ay opisyal na nagtapos. Ang mabilis na paghahalughog sa kwarto ng dormitoryo ay isinagawa. Walang gaanong mahahalagang gamit, tanging kaunting pera at 2 lumang cellphone. Ngunit sa wallet ni Marites Corpuz, natuklasan ng mga detective ang isang pekeng ID na may ibang pangalan. Ito ang ebidensya na nagpapakita ng kanyang paghahanda at intensyon na itago ang kanyang pagkakakilanlan. Nang umagang iyon, ang 2 suspek ay dinala sa punong tanggapan ng Cavite PPO upang isagawa ang paunang proseso. Pagkatapos, isang espesyal na flight ang inayos upang ibalik sila sa Metro Manila sa araw na iyon. Ang paglalakbay pabalik sa Luzon ay mahaba at tahimik. Sina Marites Corpuz at Antonio Soriano ay nakaupo sa eroplano sa pagitan ng 2 hanay ng mga pulis. Hindi sila nag-usap, hindi rin naglakas loob na tumingin sa isa't isa. Marahil sa panahong iyon, ay sinisisi nila ang isa't isa sa trahedya na sabay nilang ginawa. Si Antonio Soriano, ang mason na dating matapang, ay nanginginig na parang isang tuta. Alam niyang sa kanyang krimen, kakaharapin niya ang isang kahindik-hindik na sentensya. Samantala, si Marites Corpuz, matapos ang paunang pagkabigla, ang kanyang mukha ay bumalik sa isang malamig at walang emosyon. Nakaupo siya doon, nakatingin sa kawalan sa bintana ng eroplano. Walang sino man ang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Nagsisisi ba siya sa kanyang krimen? O nagsisisi lamang sa kalayaan na katatapos lamang? Nang lumapag ang eroplano sa Anaya at naghihintay ang mga espesyal na sasakyan ng NCRPO para sa transportasyon, saka lang lubos na naintindihan ni Marites Corpuz at Antonio Soriano na tapos na ang lahat ng pag-asa. Ibinabalik na sila sa lugar kung saan nila ginawa ang krimen. Ang lugar na sinubukan nilang takasan sa loob ng 5 taon. Nang gabing iyon, sa detention center ng NCRPO, ang 2 suspek ay dinala sa 2 magkahiwalay na interrogation room. Ang mahabang paglalakbay, ang pagkapagod at ang pagkabigla ng pag-aresto ay ganap na nagpatuyo sa kanilang espiritu at pisikal na katawan. Alam ng task force na ito ang tamang oras upang simulan ang interogasyon. Nakatayo si Major Arthur de la Cruz sa mahaba at malamig na pasilyo, nakatingin sa 2 saradong pinto ng interrogation room. Nagtagumpay siya sa pagdadala ng mga salarin mula sa halos 2,000 kilometro pabalik dito. Ngunit ang kanyang misyon ay hindi pa tapos. Kailangan niyang marinig ang pag-amin mula sa kanilang sariling bibig upang muling buuin ang huling piraso ng puzzle ng krimen upang maibalik ang katotohanan at katarungan sa 2 biktima. Sumenya siya sa mga investigador. Tapos na ang 5 taon ng pagtatago. Ngayon na ang oras para sagutin nila ang krimen na akala nila ay inilibing na ng tuluyan sa ilalim ng Ilog Pasig. Nagsimula ang interogasyon. Ang interogasyon ay isinagawa ng sabay-sabay sa 2 magkahiwalay na silid. Nagpasya ang task force na unahin ang pagtatanong kay Antonio Soriano. Siya, bilang kasabwat, ay may mas mahinang pag-iisip at natukoy bilang ang susi sa paglabas ng impormasyon. Sa interrogation room number 1, nakaupo si Antonio Soriano, nakabaluktot sa bakal na upuan. Hindi siya natulog sa loob ng 24 na oras mula nang maaresto hanggang sa dinala siya sa Metro Manila. Ang kanyang pisikal at mental na kondisyon ay lubhang napagod. Sa harap niya ay 2 batikang investigador. Sa simula, mariing tinanggihan ni Tonyo ang krimen. Sinabi niya na siya at si Marites ay magkasintahan lamang at pagkatapos ay magkasama silang pumunta sa Cavite upang magtrabaho. Wala siyang alam tungkol sa pagkawala ni Mang Joey at Nena. Sinubukan niyang gumawa ng isang makatwirang kwento, ngunit ang kanyang nanginginig na boses at ang kanyang patuloy na pag-iwas sa tingin ay nagbunyag ng lahat. Hindi nagmadali ang mga investigador. Matiyaga silang nagtanong nang paulit-ulit tungkol sa buhay niya sa Metro Manila 5 taon na ang nakalipas.
tungkol sa kanyang trabaho bilang mason, tungkol sa kanyang relasyon kay Marites Corpuz. Matapos ang mahigit 1 oras ng pag-iisip, nang makita na nagsimula ng manghina ang isip ni Tonyo, nagbigay ng pangwakas na suntok ang pangunahing investigador. Naglagay siya sa mesa ng isang serye ng malalaking kulay na litrato. Ang unang litrato ay ang kalawangin na refrigerator na hinila mula sa pampang. Ang pangalawang litrato ay ang kulay abong semento matapos basagin. At ang huling litrato, ang pinaka nakakakilabot, ay ang larawan ng 2 kalansay na nakahiga sa ibabaw ng isa't isa. Ginoong Soriano, tignan niyo ng mabuti. Sabi ng investigador, ang boses ay malamig. Pamilyar ba sa inyo ang mga bagay na ito? Ikaw ay isang bihasang mason. Mas alam mo ang tungkol sa paghahalo ng semento at pagbuhos ng konkreto kaysa sa amin. Hindi ba sa tingin mo, upang makalikha ng isang matibay na libingan na may bigat na daan-daang kilo tulad nito, kailangan ang kasanayan ng isang mason? Nakatingin si Antonio Soriano sa mga litrato. Ang kanyang mukha ay namutla na parang papel. Nagsimula siyang huminga ng malalim. Pinagpapawisan ang kanyang noo. Nagpatuloy ang investigador sa kanyang psikolohikal na pag-atake. Alam mo ba kung ano ang sinasabi ng babaeng labis mong minamahal? Ang babaeng kasama mong tumakas sa loob ng 5 taon, si Marites Corpuz, tungkol sa iyo sa katabing interrogation room. Sinabi niya na ikaw ang may kasalanan sa lahat. Nagselos ka. Kinamumuhian mo si Joey. Ikaw ang nagplano ng lahat. Ikaw ang nagtulak sa kanya. At ikaw din ang nag-isip at nagsagawa ng brutal na pagtatago ng labi na ito. Gusto mo bang mag-isa ang pasanin ang buong kasalanan ng pagpatay sa 2 tao para sa kanya, Ginoong Soriano? Ang pahayag na ito ay tumama sa sensitibong bahagi ni Tonyo. Ang pagiging makasarili at ang takot sa parusang kamatayan ay lubos na pumalit sa kakaunting pagmamahal na natira niya kay Marites. Alam niyang ipinagkanulo siya ng kanyang kasintahan. Hindi! Hindi ako! Sigaw ni Tonyo. Pagkatapos ay umiyak ng husto. Siya! Lahat ay dahil sa kanya. Sinunod ko lang ang sinabi niya. Ang huling pader ng depensa ay bumagsak. At pagkatapos ay isinalaysay ni Antonio Soriano ang buong katotohanan. Inamin niya ang kanyang ilegal na relasyon kay Marites. Inamin niya na siya mismo ang nag-isip ng paraan ng pagtatago ng labi sa semento at refrigerator, isang plano na itinuring niyang perpekto. Isinalaysay niya ng detalyado ang nakakakilabot na gabing iyon. Matapos makatanggap ng tawag mula kay Marites, pumunta siya sa bahay at nakita na patay na ang 2 mag-ama. Kasama si Marites, inilagay nila ang 2 bangkay sa refrigerator at pagkatapos ay masipag na naghalo ng semento at pinuno ito. Inamin din niya na kasama si Marites, dinala nila ang refrigerator sa Ilog Pasig at itinulak sa ilog. Ngunit mariin niyang iginiit, tinulungan ko lang siya sa pagtatago ng labi. Ang pumatay sa kanyang asawa at sariling anak ay ang demonyong si Marites Corpuz. Nang makuha na ang pahayag ni Tonyo, pumasok si Major Arthur de la Cruz sa interrogation room number 2. Nakaupo si Marites Corpuz doon. Ang kanyang mukha ay nananatiling malamig na halos hindi kapani-paniwala. Umupo si Major de la Cruz. Walang sinabi. Inilagay lang sa harap niya ang DNA test result na nagpapatunay na ang 2 bangkay ay ang kanyang asawa at anak. Tumingin si Marites, walang anumang ekspresyon. Kaya iniulat ko na silang nawawala 5 taon na ang nakalipas. Kung natagpuan na sila, ibalik na sa pamilya para mailibing. Ang ugali niya ay ikinagalit maging ng batikang investigador. Ibalik sa pamilya? Ang iyong asawa, ang iyong anak, ikaw ba ang kanilang pamilya? O itinuring mo lang sila bilang mga hadlang na kailangan mong alisin? Hindi ko alam ang sinasabi mo, ngumisi si Marites. Hindi alam? Malamig na tumawa si Major de la Cruz. Kung gayon, ipaliwanag ko sa'yo, ang iyong kasintahan, si Antonio Soriano, ay umamin na sa lahat. Isinalaysay niya sa amin ang tungkol sa plano ninyong 2. Isinalaysay niya kung paano kanya tinulungan sa pagbubuhos ng semento sa refrigerator, kung paano kanya tinulungan na itapon ang refrigerator sa ilog.
Sinabi niya na ikaw mismo ang pumatay sa iyong asawa at sariling anak. Mayroon ka pa bang sasabihin, Ginang Corpus? Nang marinig na ipinagkanulo siya ni Tonyo, ang malamig na ekspresyon sa mukha ni Marites Corpus ay sa wakas ay nabasag. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mga mata ay kumislap ng galit. 3 times na, ipinangako niyang magkasama kaming mamamatay. Pinili niya ang kanyang sariling buhay. Putol ni Major De La Cruz. Ngayon, ikaw naman ang magtapat ng buo o patuloy na lumaban at tanggapin ang pinakamabigat na sentensya. Nasa iyo ang pagpipilian. Sumandal si Marites Corpus sa likod ng upuan. Ipinikit ang kanyang mga mata. Natahimik siya ng matagal. Nang buksan niya ang kanyang mga mata, wala nang galit sa kanyang mga mata, tanging isang nakakakilabot na kawalan. Oo, pag-amin niya. Ang boses ay walang anumang emosyon, ako ang gumawa. At pagkatapos ay isinalaysay ng babaeng iyon ang lahat ng kanyang krimen. Isang kwento na mas kakilakilabot pa sa isinalaysay ni Antonio Soriano. Dahil ito ay isinalaysay ng mismong utak ng krimen, ang direktang gumawa. Isinalaysay niya kung paano niya kinamuhian ang kanyang mabait na asawa ngunit walang ambisyon. Isinalaysay niya kung paano siya nahumaling sa mason na si Antonio Soriano ang nagbigay sa kanya ng mga emosyon na hindi kayang ibigay ng kanyang asawa. Nais niyang makipag-divorce. Nais niyang iwanan ang lahat upang sundin ang tawag ng pag-ibig ngunit pinigilan siya ng 2 pamilya. Sabi nila, dapat kong isipin ang bata, sabi niya. Isang mapang-uyam ng ngiti ang lumabas sa kanyang mga labi. Itinuring nila ang aking asawa at anak bilang isang kadena na gumagapos sa aking buhay. Nais kong makalaya. At pinili ni Marites ang pinakamalupit na paraan ng pagpapalaya. Pinag-usapan niya kay Tonyo ang tungkol sa pagpatay sa mag-ama. Si Tonyo mismo ang nagmungkahi ng paraan ng pagtatago ng labi sa semento. Nang gabing iyon, sa huling bahagi ng Hulyo 2020, nagkunwari si Marites na masaya, nagluto ng masarap na hapunan, at sa sabaw ng isda na lubos na gusto ng kanyang asawa at anak, lihim niyang inilagay ang isang malaking halaga ng walang kulay at walang amoy na pamatay daga. Kain na kain sila, sabi niya. Ang kanyang boses ay pantay. Si Joey pa nga ang nagsabing mas masarap daw ang sabaw ngayon kaysa dati, si Nena naman ay kumain ng 2 mangkok. Humigit kumulang 15 minuto pagkatapos, nagsimula silang magreklamo ng sakit sa tiyan, pagkatapos ay nagsuka at nagkumbulsyon. Nakatayo lang ako doon, tinitignan sila hanggang sa hindi na sila gumagalaw. Habang isinasalaysay ang senaryo kung paano niya nilason ang kanyang asawa at ang kanyang 8 taong gulang na anak, ang kanyang boses ay hindi nanginginig, walang luha. Matapos mamatay ang 2 biktima, tinawagan niya si Tonyo. Magkasama nilang isinagawa ang plano ng pagtatago ng labi tulad ng isinalaysay ni Tonyo. Nagtapos ang interogasyon. Umupo ang mga investigador sa silid. Nakaramdam ng matinding pagkasuklam at galit. Maraming beses na silang nakaharap sa mga mamamatay tao. Ngunit ang isang babaeng kayang gawin ang ganoong kalupitan sa kanyang sariling anak at isalaysay ang krimen ng walang emosyon ay talagang kauna-unahan. Isang batang investigador, hindi na makapagpigil, ang nagtanong sa kanya ng huling tanong bago siya dinala sa selda. Bakit mo nagawang patayin ang sarili mong anak? Siya isang inosenteng bata. Bumaling si Marites Corpus. Tinitignan siya. Ang kanyang mukha ay walang anumang emosyon. Sumagot siya. Isang sagot na pumasok sa kasaysayan ng Philippine Criminology bilang isa sa mga pinakamalamig na pahayag para hindi na siya magtanong sa akin kung nasaan ang tatay niya kapag lumaki siya. Nakatayo si Major De La Cruz na tulala sa likod ng one-way glass. Naririnig ang buong sagot na iyon. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang kamao. Malinaw na ang pahayag. Sabi niya sa kanyang deputy, ihanda ang plano para sa field reenactment. Kahit 5 taon na ang nakalipas, kailangan pa rin nilang muling likhain ang kanilang krimen sa mismong lugar kung saan ito nagsimula. Ang pag-amin ni Marites Corpus at Antonio Soriano ay nagtapos sa pinakamahirap na yugto ng psikolohikal na paglaban ng investigasyon. Ngayon, ang misyon ng task force
ay patatagin ang mga pahayag na iyon sa pamamagitan ng isang field reenactment, isang mahalagang legal na hakbang upang muling likhain ang krimen sa isang visual na paraan. Tinitiyak na ang kaso ay may hindi matitinag na bigat sa korte. Ang pag-oorganisa ng isang field reenactment para sa isang kaso na nangyari 5 taon na ang nakalipas ay isang napakalaking hamon. Ang crime scene ay hindi nabuo. Ang bahay kung saan nagsimula ang krimen ay naibenta na sa bagong may-ari. Ang mga gamit sa bahay ay ganap nang nabago. Ang bahagi ng Ilog Pasig kung saan itinapon ang labi ay nagkaroon din ng maraming pagbabago dahil sa daloy ng tubig at sa panahon. Gayunpaman, determinado ang task force na pinamumunuan ni Major Arthur de la Cruz na isagawa ito. Nakipag-usap sila sa kasalukuyang may-ari ng bahay. Ipinaliwanag ang kahalagahan ng muling paglikha ng katotohanan. Sa kabutihang palad, naintindihan ng bagong may-ari at pumayag na makipagtulungan. Isang detalyadong plano para sa reenactment ang binalangkas, kasama ang partisipasyon ng kinatawan ng Public Prosecutor's Office, ang defense lawyer, at isang malaking puwersa ng seguridad upang protektahan ang crime scene. Umaga ng Oktubre 11, 2025, sina Marites Corpuz at Antonio Soriano ay dinala pabalik sa kanilang lumang bahay. 5 taon na ang nakalipas, nagkaroon ng maraming pagbabago ang bahay. Ngunit para sa dalawang salarin, bawat sulok ng bakuran, bawat baitang, ay parang sumisigaw, nagpapaalala sa kakilakilabot na krimen na kanilang ginawa. Si Marites Corpuz ang unang dinala. Tila siya kalmado, ngunit ang kanyang mga kamay na nakaposa sa likod ay nanginginig ng bahagya. Hiniling sa kanya na muling likhain ang lahat ng kanyang kilos sa gabing iyon ng huling bahagi ng Hulyo 2020. Sa ilalim ng mga kamera, pumasok siya sa kusina. Muling nagpakita kung paano niya inihanda ang huling hapunan para sa kanyang asawa at anak. Kumuha siya ng isang pakete ng modelo ng pulbos. Ipinapakita kung paano niya lihim na inilagay ang nakamamatay na pamatay daga sa sabaw ng isda. Wala akong iniisip noong panahong iyon, sabi niya. Ang kanyang boses ay pantay. Sa aking isip ay isang ideya lang. Tapusin ang lahat. Muling ipinakita niya ang paghahanda ng hapunan. Ang eksena kung paano masayang kumain ang mag-ama ng walang hinala. Inilarawan niya ang nakakakilabot na sandali nang magsimulang mag-react ang lason sa kanyang asawa at anak, nagkukumbulsyon at naghihirap. Ngunit sa buong proseso ng muling paglikha ng trahedya, ang kanyang mukha ay walang anumang ekspresyon, walang luha. Pagkatapos, si Antonio Soriano ang dinala. Nanginginig siya sa takot. Hindi makatingin ng diretso sa bahay. Hiniling sa kanya na muling ipakita kung paano siya dumating matapos makatanggap ng tawag mula kay Marites. Itinuro niya ang likod bahay, kung saan dating may lumang refrigerator. Kasama ang mga police escorts, ginamit niya ang isang replica refrigerator. Muling ipinakita kung paano niya pinaghirapan kasama si Marites na ilagay ang 2 bangkay sa loob. Ang pinakamahalagang bahagi ng reenactment para kay Tonyo ay ang muling paglikha ng proseso ng pagbubuhos ng semento. Siya, na may karanasan bilang mason, ay inilarawan ito ng detalyado. Itinuro niya ang lokasyon ng semento, buhangin at graba. Inilarawan niya kung paano niya hinalo ang mortar at pagkatapos ay balde-balde na pinuno ang refrigerator, ginagawa itong isang matibay na selyadong bloke. Sinunod ko lang siya noong panahong iyon, umiiyak si Tonyo. Sinabi niya na ito lang ang paraan upang mailibing ang lahat ng tuluyan. Sa wakas, dinala silang 2 sa Ilog Pasig. Dito, kailangan nilang muling ipakita kung paano nila ginamit ang tricycle. Pinaghirapan sa buong gabi na dalhin ang daan-daang kilo na sementong kabaong sa pampang ng ilog at pagkatapos ay magkasamang itinulak sa malakas na agos. Nakaharap sa ilog, kung saan nakatago ang kanilang krimen sa loob ng 5 taon, parehong ganap na bumagsak sina Marites at Tonyo. Nagtapos ang reenactment. Nagbigay ito ng mga footage, mga tunay at buhay na larawan na perpektong nag-ugnay sa mga pahayag ng 2 suspect sa mga resulta ng forensic examination. Opisyal na nagtapos ang investigasyon ng task force. Ang Regional Criminal Investigation and Detection Group ng NCRPO
ay nakumpleto ang ulat ng investigasyon. Inilipat ang lahat ng kaso sa Public Prosecutor's Office, nagre-rekomenda ng pag-uusig sa 2 suspek sa krimen ng pagpatay. Sa harap ng hindi matitinag na ebidensya, mabilis na naglabas ng kaso ang Public Prosecutor's Office. Ang kaso ay nag-uusig kay Marites Corpuz bilang ang utak ng krimen at ang direktang gumawa ng krimen na may pinakamalubhang aggravating circumstances. Pagpatay sa 2 tao. Pagpatay sa isang tao na wala pang 25 taong gulang. Paggawa ng krimen sa isang brutal na paraan at para sa masasamang motibo. Si Antonio Soriano ay inuusig bilang isang aktibong kasabwat, ang nagplano at direktang nagsagawa ng pagtatago ng labi, tumulong sa krimen na isagawa hanggang sa huli. Ang kaso ay inilipat sa Regional Trial Court para sa pagliliti sa ilalim ng jurisdiksyon nito. Sa detention center, ang mga araw ng paghihintay sa paglilitis ay parang impyerno para kina Marites at Tonyo. Sila ay nakakulong sa 2 magkahiwalay na lugar. Wala na silang pagkakataon na magkita, magsisihan pa. Nananatili na lang silang mag-isa na humaharap sa kanilang sariling krimen. Si Marites Corpuz, matapos ang reenactment, ay naging tahimik at mailap, ang paunang malamig at walang emosyon niyang pagkatao ay tila napalitan ng isang nakikitang takot sa nalalapit na kamatayan. Samantala, si Antonio Soriano ay lumubog sa pagkabalisa at pagsisisi. Patuloy siyang umiiyak, sumusulat ng mga liham ng paghingi ng tawad sa pamilya ng biktima, ngunit huli na ang lahat. Ang kaso ng refrigerator na semento ay nagdulot ng isang hindi pa nagaganap na pagkabigla sa publiko. Ang antas ng kalupitan at pagiging walang puso ng asawa at ina at ang pakikipagsabwatan ng kasintahan ay nagdulot ng matinding galit. Lahat ay naghihintay ng isang makatarungan at pinakamahigpit na sentensya. 5 taon matapos ang krimen, ang kaso ay sa wakas ay isinampa kay Marites Corpuz at Antonio Soriano. Ang araw kung kailan sila dapat magbayad para sa sementong libingan sa ilalim ng Ilog Pasig ay itinakda sa Regional Trial Court. Sa isang huling bahagi ng Nobyembre 2025, ang preliminary hearing ng kaso ng refrigerator na semento ay isinagawa sa Regional Trial Court. Ang kaso na may matinding kalupitan at brutal na paraan ng pagtatago ng labi matapos ang 5 taon ng pagtatago ay nagdulot ng isang hindi pa nagaganap na pagkabigla. Ang seguridad sa korte ay pinahigpit sa pinakamataas na antas upang harapin ang matinding interes ng publiko at ang galit ng mga tao. Sa courtroom, ang hangin ay tensyonado ng katahimikan at kalungkutan. Sa unang hanay ng upuan, nakaupo ang matatandang magulang ng biktima na si Jose Ramirez, nanginginig. 5 taon, namuhay sila sa pagkabalisa, naghihintay ng balita tungkol sa kanilang anak at apo. Ngayon, kailangan nilang umupo dito at harapin ang 2 pumatay na walang awa na sumira sa kanilang buong pamilya. Nang dinala ang 2 akusado, sina Marites Corpuz at Antonio Soriano, sa harap ng korte, umalingaw-ngaw ang bulungan ng galit sa buong silid. Matapos ang ilang buwan sa detention, parehong payat at haggard ang 2. Nakayuko si Antonio Soriano, hindi makatingin sa kahit sino. Samantala, si Marites Corpuz, kahit na wala na ang dating talas ng kanyang mukha, ngunit sa kanyang mga mata ay nakatago pa rin ang isang nakakakilabot na lamig. Matapos basahin ng kinatawan ng Public Prosecutor's Office ang kaso na naglalantad ng lahat ng krimen ng 2 akusado, lumipat ang korte sa yugto ng pagtatanong. Harap-harapan sa hindi matitinag na ebidensya, parehong yumuko sina Antonio Soriano at Marites Corpuz at inamin ang lahat ng kanilang krimen. Umiiyak si Tonyo at inamin na ang bulag na pag-ibig ang nagpatakip sa kanyang isip. Tinulungan niya si Marites na isagawa ang nakakakilabot na plano ng pagtatago ng labi. Patuloy siyang humihingi ng tawad sa pamilya ng biktima at humihingi ng awa. Ngunit ang sentro ng atensyon at ang pagkasuklam ng buong courtroom ay nakatuon kay Marites Corpuz. Sinagot niya ang mga tanong ng hukuman nang walang emosyon. Inamin niya na nagplano siya at personal na naglagay ng lason sa hapunan upang patayin ang kanyang asawa at anak. Ang presiding judge,
isang matandang hukom, ay kailangan pang huminto, tumingin ng diretso sa akusado, at nagtanong ng isang tanong na nais malaman ng lahat ang sagot. Ginang Corpus, anuman ang dahilan, ang pagpatay sa iyong asawa ay isang hindi mapapatawad na krimen. Ngunit bakit? Bakit mo nagawang walang awa na patayin ang iyong sariling 8 taong gulang na anak, si Ninita Ramirez? Natahimik ang buong courtroom, naghihintay ng sagot mula sa masamang ina. Inangat ni Marites Corpus ang kanyang ulo, tumingin sa presiding judge, ang kanyang mukha ay walang anumang ekspresyon. Sumagot siya ng isang malamig at praktikal na sagot na halos hindi makatao. Isang sagot na pumasok sa kasaysayan ng sistema ng hustisya bilang patunay ng pinakamalalim na kalupitan ng krimen. Para hindi na siya magtanong sa akin kung nasaan ang tatay niya kapag lumaki siya. Nakakaperwisyo. Isang Diyos ko. Napuno ng sakit ang umalingaw-ngaw mula sa hanay ng mga pamilya ng biktima. Ang ina ni Mang Joey ay nawalan ng malay. Ang buong courtroom ay sumabog sa mga sigaw ng galit at pagkasuklam. Kinailangan ng presiding judge na patuloy na ihampas ang martilyo upang maibalik ang kaayusan. Ang sagot ni Marites ay naglantad ng buong pagkatao niya. Isang makasarili at malamig na demonyo na itinuring ang kanyang sariling anak bilang isang perwisyo na kailangan alisin. Ang sumunod na debate, nagbigay ang kinatawan ng Public Prosecutor's Office ng isang matinding pahayag na nagpapatunay na ang mga kilos ng 2 akusado ay lubhang brutal at walang puso. Ang kilos ng akusado na si Marites Corpus ay isang pagtataksil sa lahat ng pinakamataas na responsibilidad. Isang pagtataksil ng isang asawa at mas nakakakilabot pa ay isang pagtataksil ng isang ina, diin ng piskal. Ang kilos ng akusado na si Antonio Soriano, bagamat hindi direktang gumawa, ngunit sa pagpaplano at pagtulong sa pagsasagawa ng pagtatago ng labi sa isang maingat at brutal na paraan, ay nagpapakita na ang akusado ay isang mahalagang bahagi, isang aktibong kasabwat sa serye ng krimen na ito. Ang 2 akusado ay hindi na kayang magbago at kailangang permanenteng alisin sa lipunan. Mula doon, iminungkahi ng Public Prosecutor's Office ang pinakamataas na sentensya para sa 2 akusado. Kamatayan. Nang bigyan ng pagkakataon na magsalita sa huli, lumuhod si Antonio Soriano, umiyak at humingi ng tawad. Samantala, si Marites Corpus hindi umiyak o humingi ng tawad, tahimik lang siya, isang nakakatakot na katahimikan hanggang sa huling sandali. Matapos mag-deliberate, nagbigay ang hukuman ng huling desisyon. Isang sentensya na nakatanggap ng ganap na pagtanggap mula sa lahat ng naroroon. Ipinahayag ng presiding judge na ang mga kilos ng mga akusado ay lubhang brutal, malupit, may pagpaplano at naganap ng sabay-sabay na kinuha ang buhay ng 2 tao, kabilang ang isang bata na nagdulot ng hindi maipaliwanag na sakit at matinding galit sa lipunan. Ang mga kilos na iyon ay kailangang parusahan ng pinakamahigpit na sentensya. Ipinapahayag, ang akusado na si Marites Corpus ay nagkasala sa krimen ng pagpatay. Ipinapataw, ang akusado na si Marites Corpus ay sinisentensyahan ng kamatayan. Ipinapahayag, ang akusado na si Antonio Soriano ay nagkasala sa krimen ng pagpatay bilang kasabwat. Ipinapataw, ang akusado na si Antonio Soriano ay sinisentensyahan ng kamatayan. 2 sentensya ng kamatayan ang ipinahayag. Ang 2 salarin ay tumanggap ng pinakatama na kaparusahan para sa kanilang krimen. Bumagsak si Marites Corpus samantalang si Antonio Soriano ay umiyak na parang bata. Sa ibaba, patuloy na dumadaloy ang luha sa mukha ng mga kamag-anak ng biktima. Luha ng awa para sa mga namayapa at luha din ng katarungan na sa wakas ay naipatupad. Nagtapos ang kaso ng refrigerator na semento, ngunit ang bangumot at ang aral na iniwan nito ay nananatili. Ito ay patunay ng lubusang pagkasira ng sangkatauhan kapag nabalot ng pagnanasa at pagiging makasarili. Naniniwala ang 2 salarin na ang kabaong nagawa sa semento at bakal ang maglilibing sa kanilang krimen ng tuluyan sa ilalim ng malalim na ilog.
Naniwala sila na sapat na ang 5 taon upang burahin ang lahat ng bakas upang makapagsimula sila ng bagong buhay sa libingan ng kanilang mga pinakamamahal, ngunit nagkamali sila. Ang katarungan ay mabagal, ngunit tiyak, anuman ang pagtatago ng krimen, anuman ang pagtakpan ng panahon, sa huli ay ilalabas din ito sa liwanag. Ang Ilog Pasig. Matapos ang 5 taon ng katahimikan, sa wakas ay ibinalik ang katotohanan sa buhay. Ibinalik ang katarungan sa mga inosenteng kaluluwa. Ang kaso ay isang matibay na babala na walang perpektong krimen at bawat salarin, maaga o huli, ay kailangang yumuko at magbayad para sa kanilang krimen sa harap ng batas.